With Laguna Governor-elect Sol Aragones herself now joining us live via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Hi, magandang umaga Gretchen at magandang umaga sa lahat na tagapanood. Ay, una-una, congratulations po sa inyo. Naalala ko po noong 2022, kayo po ay tumakbo. Pero medyo nahuli ang desisyon. Naging 8 months left to go before the elections. And you lost by 250,000 votes, but you also garnered more than 600,000. What were your learnings back then that you believe contributed to your success in the 2025 midterm elections? Una kasi, Gretchen, mahirap nun kasi 6 months before the election ako nagdeklara. Ang populasyon ng Laguna ay halos 3 milyon. Merong 2.1 milyon na mga botante. Mahirap kapag hindi ka nakapag-organize ng mga tao, ng mga leaders. But this time, mas mahaba ang panahon na nakapaghanda ako. Mas malinaw ang programa, mas malinaw ang mensahe. Hindi lang basta nakinig ng tao, nakababa at nakaikot ako para sa iba't ibang programa. Okay. Gaano kainit po ba yung laban dyan sa Laguna? No? Give us an idea, a picture. Of course, apart from Governor Hernandez, there's also Dan Fernandez who was running for governor. Maugong din po ang kanyang pangalan dahil sa mga hearings na nakikita po natin siya. Tell us a little bit more about the landscape of politics over there. Mahirap yung naging laban ko, Gretchen, dahil mga incumbent yung nakalaban ko. 2 congressman at isang vice governor. Pero maganda lang dito, tahimik naman ang labanan. Naglaban lang kami sa issues, bagamat may mga lumabas din na ilang mga fake news na naging biktima talaga ako ng fake news nitong labanang ito. Ginagamit yung AI para kunwari nagsasalita ako na hindi ko naman mga sinasabi. No? Pero bilang mamamahayag, hindi tayo nagkibit-balikat para payagan lang ang mga fake news na ito agad nating itinama at na naging maayos naman yung resulta. Okay. Kayo po ba ay nag-alala? Kasi nga, ito nga si, for example, si Congressman Dan Fernandez, backed siya by the administration. Meron po siya makinarya, tapos yung incumbent nga po. Heading into the race, ano po ang naging palagay ninyo sa laban? Kinabahan ako dito sa laban na ito. Maraming sleepless nights na talagang nakakakaba lalo't incumbent yung mga kalaban mo. Pero sabi ko nga, parang eyes on the prize, parang nakafocus ka lang dun sa laban mo. Talagang halos 3 years umiikot ako sa pamamagitan ng akin ni Sol Party List na tumulong din sa akin, nakaikot kami. Iba't ibang sektor ang naging prioridad, ang PWD, ang senior citizen, ang solo parents. At bumaba talaga tayo sa tao dahil alam naman natin na kulang ako sa makinarya, kulang sa resources, pero dinaan ko sa sipag at pagpapaliwanag sa mga tao na ito talagang advokasya ko, magkaroon ng maayos na ospital, ang lalawigan ng Laguna. Meron kasi kami, Gretchen, na 9 district hospitals na nasa ilalim ng probinsya ng Laguna. At itong pangunahin nating naging advokasya, kumpletong gamot, kumpleto ang kagamitan, isang environment na mabait sa mga tao kasi sabi ko, pagbabawal ko ang matataray na empleyado ng ospital, pero hindi lang para sa mga pasyente dahil aalamin ko rin yung mga pangailangan ng mga health workers kung bakit ba minsan nagtataray ay dahil may kulang at importante rin alamin kung ano yung mga pangailangan nila para isang ospital na kakampi ang pasyente, kakampi rin ang mga health workers. Okay. Governor, marami po ang nagtataka rin po, kung itong kaba po ninyo ang nagdala po sa inyo para itaas ang kamay ni Congressman Rodante Marcoleta sa isang rally. Siyempre, alam po natin na tayo galing ng ABS-CBN noon, may mga tumaas yung kilay. Ano po ba ang kwento doon? Naunawaan natin, Gretchen, yun, pero gusto ko ikwento ang totoong nangyari doon. Grand rally ko yun. Lahat ng mga senador na nagpahayag na nais nilang sumampa doon sa stage ay pinapayagan naman natin. Basta, ang usapan namin, wala akong kulay na titingnan, walang political affiliation. Basta pag nanalo sila, ang hinihiling ko lang, tulungan ako na magkaroon ng maayos na ospital ng lalawigan ng Laguna. Kung makikita nyo, although hindi na nakita doon sa mga report, yung iba, andun bumati rin si Senator Bam Aquino sa pamamagitan ng video. May independent, si Ben Tulfo,
Senator Francis Tolentino na taga-Alianza, and Senator Pia Cayetano, may Senator Amy Marcos, iba-iba talaga. Iba-iba yung nandun. Naunawaan ko, Gretchen, yung naging damdamin ng ating mga kasamahan, ano, pero nais ko ring paliwanag na nung panahon ng kailangan ng ABS, talagang buong pusong inilaban ko 'to dahil, sukdulang mawala ang lahat. Pero hindi ko kayang talikuran ang institusyon na tumulong sa akin, kumbaga tumulong sa pamilya ko. Ayan, iahon ko sila sa hirap. Di ko makakalimutan 'yun. Kaya tinayuan ko talaga ang ABS-CBN. Pero ang sa akin, ang panibagong laban ko ay, laban na manalo na governor ng Laguna para matupad ko yung pangarap ko na maayos na ospital para sa kanila na yun din ang kahilingan nila. So, sabi ko sana ay humihingi ako ng pangunawa sa mga kasamahan natin na ang labang ito hindi na laban ni Sol. Laban ito ng mga taga Laguna at ito yung inilalaban ko ngayon. So, naintindihan ko yon, pero sabi ko nga, sana rin naunawaan din yung kinatatayuan ko para sa isang kandidatong natalo at nagbabalik. Mahalaga sa akin na maraming tutulong. Hindi naman po maikakaila na marami pong nasaktan doon. Ang sabi nga po ng isa sa mga leaders ng newsroom, even in politics, there are lines you do not cross. Bilang naging pangunahing figure din si Congressman Marcoleta dito nga po sa ABS-CBN shutdown. Ano pong reaksyon niyo po doon? Sabi ko nga, nirespeto ko kung ano yung nararamdaman ng mga dati nating kasamahan, pero sana maunawaan at irespeto rin nila yung kinatatayuan ko ngayon. This is not about Sol anymore, but this is about Laguna. Alam mo, Gretchen, pag nasa mundo kang ito, mas mauunawaan natin yung sitwasyon na kinatatayuan ko. Totoo, mahirap para sa iba, pero kailangan ko ilaban eh. Kahit sinong gustong tumulong sa akin, regardless kung anong kulay nila at political affiliation, tatanggapin ko. Dahil kung ito ang makakatulong sa akin para sa isang maayos na ospital ng lalawigan ng Laguna, tatanggapin ko pa rin ang tulong nila. Yun, so naunawaan ko sila, pero sana naunawaan din nila yung pinanggalingan ko. Yun nga lang po, parang hindi po nyo nakuha ang endorsement ng INC at sa halip ay inendorso po nila ang inyong kalaban na si Ruth Hernandez. Is there any regret on your part? Alam mo, Gretchen, kung anong ginawa ko na yon, no? Kung anong naramdaman ko nung pagkakataong yon na gawa ko na yon. Kesa mag-focus ako sa mga nangyari sa mga nakaraang araw, mas pinili ko na lang na ituloy ng todo yung laban. Sabi ko nga, it's now or never. So, sinipagan ko pa lahat ng pwede kong gawin sa kampanya, at importante yung ipaalam sa tao yung mensahe ng kampanya ko. Yun yung, doon ako nag-focus na gawin. And salamat naman, naramdaman, nakita at naunawaan ng tao yung plataforma ko. Ay, pasensya na po at kailangan ko pong tanungin yun na. Pero puntahan na po natin ang inyong advokasya dito nga po sa kalusugan. I mean, it proved to be enough. Even without the INC endorsement, you still were able to secure a gubernatorial seat. Tell us all about Laguna and your priorities. You've already talked about finally having a level 3 hospital in your province. Pero gaano kalawak po ba yung problema sa kalusugan at ano pa yung ibang prioridad po ninyo? Nakita kasi natin, Gretchen, para maunawaan nila kung bakit paulit-ulit ang kwento ko ng ospital. Bakit may mga bagay akong kailangan gawin at isakripisyo para lang daw sa kapakanan ng mga kababayan ko. Meron po kaming 9 district hospitals. During the campaign, may mga nagpapadala po sa akin ng picture. Merong mga ospital, hindi naman lahat, may ilan, na sa ER tambak ang mga pasyente. Merong pasyente, 3 pasyente naghahati-hati sa isang tangke ng oxygen. Meron din po na tinubuhan na yung pasyente, pero dahil kulang sa kagamitan at kulang sa pasilidad, nagtitiis na lamang yung natubuhan na pasyente sa ER. Merong stroke patient na PWD nakaupo lang sa wheelchair sa loob ng 3 araw
nasa ER dahil kulang ang pasilidad. Ito yung mga dahilan kung bakit kailangan ng ayusin yung 9 na district hospitals ng lalawigan ng Laguna, kulang sa gamot, kulang sa pasilidad, pero hindi ko pwedeng panoorin lang ito. I have to do something. Kaya kinakailangan na magkaroon ng maraming tutulong. Hindi kaya ng probinsya alone kinakailangan ng tulong ng national para maisaayos yung matagal na nilang tiniis na kalagayan dito sa mga pampublikong ospital. Bukod pa dyan, of course, yung education natin. Meron akong scholar ni Sol kahit ang grado ay palakol, kung saan gusto natin bigyan ng chance yung mga bata na mababa ang marka pero hindi lahat naman mahina yung ulo nila. Ang marami rin sa kanila, walang pamasahe, walang pambaon, walang pambayad sa project. Sabi ko, bigyan natin ng isang pagkakataon, isang taon lang, na mabigyan ng scholarship. Pero dapat sa susunod na taon, mataas na ang marka nila. Para sa isang pamilya na mahirap, may mag-aahon sa kanila. Pangatlo, gusto natin mabilis yung pagtulong sa mga kababayan natin. Walang masyadong requirements. Pang-apat, ayusin ang turismo ng Laguna. Dahil ang 24 municipalities, 6 cities ng Laguna ay puno ng kwento ng turismo. Dahil sa training din natin noong nakaraang kongreso sa huling termino ko bilang chairman ng Committee on Tourism, kinakailangan maayos ang turismo dahil kapag may turismo, may hanap buhay ang tao, mapapag-aral ang anak. Dahil ang long-term plan natin dito, Gretchen, dumating ang araw ang mga tao hindi na kailangan umasa sa politiko, pero kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Okay. Marami na may po kayong plano. Pero ito pong hospital, kailan po kaya maaaring asahan yan? Gaano katagal pong ang prediction po ninyo for the construction phase? Ang uunahin kasi natin, Gretchen, ngayon yung pagtatayo ng butika sa 24 municipalities, 6 cities kung saan mabibigay tayo ng libreng maintenance na gamot. Ito yung uunahin natin at mas madaling gawin muna sa ngayon dahil papasok syempre ako doon sa kalagitnaan ng budget ng probinsya. Pagkatapos nito, aayusin natin yung mga pampublikong hospital. Sabi ko, hindi ito overnight sa mga kababayan natin, but I'm sure willing to wait sila para doon sa pagbabago na gagawin natin. Okay. Sa gitna ng ito, nasaan po ang PhilHealth? Sorry? Nasaan po ang PhilHealth? I mean, where do they fit in the equation? Ang PhilHealth naman patuloy na mapapakinabangan sa mga pampublikong ospital, no? Makakatulong ito sa pagbawas doon sa bill. Tapos kapag balak din kasi natin yung yung dialysis center ipatayo, malaking bagay ito dahil merong plan sa PhilHealth na hindi ko sure kung 11 or 12 na sessions para sa dialysis patient na libre. So marami ang pwedeng ibawas o itulong ng PhilHealth para sa pangkalusugan ng mga kababayan natin. Pero yung pamimigay po ng mga maintenance, no, wala, meron po ba sa kanilang provision na saklaw yun? O talagang kinakailangan pang amendahan? Sa pamimigay ng libreng maintenance na gamot, meron namang allocation dyan sa provincial budget. So, pwede nating magamit yon sa pamimigay ng libreng maintenance na gamot habang may sarili namang programa yung Akay ni Sol na magbibigay din ng libreng maintenance na gamot sa pagsisimula na inaayos pa yung budget din ng Kapitolyo at maaaring magpatuloy pa din. Okay. Yung Akay ni Sol ay isa na rin pong political party. Tell us more about that and how it evolved into what it is now. And kayo po bilang isang politiko, nasaan po kayo sa spectrum, no? Kayo po ay isang independent po ba? Ang Akay National Political Party, ang kauna-unahang political party ng Laguna, anak ito ng Laguna. Meron kami mga miyembro, majority coming from Laguna and then NCR and Region 3, So, independent siya, Independent yung party na ito. Actually, natuwa kami kasi dumami din yung mga miyembro namin at patuloy na ipagpapatuloy yung pag-recruit namin ng members nito, hindi lamang sa Laguna, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang unang advocacy nito, nagsimula ito sa advocacy sa mga PWD talaga. So, ito yung dahilan kung bakit nagbibigay kami ng wheelchair, tungkod, supply, at iba-ibang devices para sa mga PWD na bagamat hindi pinalad yung Akay ni Sol Party List ay magpapatuloy naman yung pagtulong sa abot na aming makakaya.
Okay. Meron pong mga may maagam-agam no dito po sa pamimigay ng ayuda. How do we go beyond just distributing dole-outs into actual reforms into the political system that can be more longer lasting kaysa po ay umasa po no sa politiko ang mga tao? Actually, Gretchen, nakakatulog din naman talaga itong mga ayuda. Tingin ko, kinakailangan talagang humanap lang ng guidelines kung paano ito 'pag binigay mo sa tao, hindi siya band-aid solution, kundi, magagamit nila ito sa mas mahabang panahon. Ang balak kasi natin dito, ang priority natin din para sa ayuda ay mabigyan ng, gagamiting puhunan panghanap buhay. 'No? So kapag binigay mo ito sa kanila panghanap buhay, lalagyan mo ng guidelines, kailangan mo mai-monitor 'yan kung talagang nagamit nila, ano yung success rate, para yung ibinigay mo pangmatagalan nilang magagamit talagang panghanap buhay. I think yun yung una naming priority para sa mga ayuda na ibibigay pang livelihood. Mm. Okay, congratulations po muli ano sa inyong matagumpay na run for Governor of Laguna, and all the best no to everything that you've planned out. Simula pa lang po ng paglalakbay at ng hamon na yan, ng tunay na laban. Okay, maraming salamat. We have Laguna Governor-elect Sol Aragones joining us on Morning Matters today.